May mga taong gigising bukas, hindi dahil kompleto ang kanilang tulog, kundi dahil kailangan. Kailangan nilang bumangon. Kailangan nilang pumasok sa trabaho. Kailangan nilang kumita. Hindi para sa sarili nila, kundi para sa kanilang pamilya. Kung ikaw ang nanonood ngayon at ikaw ang breadwinner ng inyong tahanan, malamang alam mo ang pakiramdam na to. Ang pakiramdam na kahit may sakit ka, papasok ka pa rin. Kahit pagod ka na, ngingiti ka pa rin. Kahit gusto mo nang magpahinga, hindi mo magawa. Dahil alam mong may mga taong umaasa sa'yo. May mga pangarap ka rin noon. May mga bagay kang gustong bilhin. May mga lugar kang gustong puntahan. May mga plano kang gustong tuparin. Pero hindi mo napapansin na unti-unti isinantabi mo na ang lahat. Dahil mas mahalaga ang matrikula o ang tuition ng kapatid mo. Mas mahalaga ang gamot ng magulang mo. Mas mahalaga ang pagkain sa hapag. Mas mahalaga ang renta. Mas mahalagang magbayad ng bills. At habang tumatagal, parang nakalimutan mo nang isipin ang sarili mo. Hindi lang katawan ang napapagod, pati isip, pati puso. May mga gabi na tahimik kang umiiyak. Hindi dahil gusto mong sumuko, kundi dahil hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha ng lakas. At ang mas masakit, wala kang mapagsabihan. Dahil pakiramdam mo, ikaw ang kailangang maging matatag. Ikaw ang hindi pwedeng masiraan ng loob. Ikaw ang kailangang laging okay. May mga pagkakataong naiinggit ka rin. Nakikita mo ang ibang tao, nakakapagbakasyon, nakakabili ng gusto nila, nakakapagpahinga. Samantalang ikaw, iniisip mo muna kung sapat ba ang laman ng ATM. Kung sasapat ba ang sweldo hanggang katapusan ng buwan. Kung may iwan pa ba para sa sarili mo. At minsan, wala na talaga. Gayunpaman, kinabukasan, gigising ka ulit. Magtatrabaho ulit. Ngingiti ulit. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil mahal mo ang pamilya mo. At yun ang dahilan kung bakit patuloy kang lumalaban. Habang ginagawa ko ang video na to, naisip ko din kung gaano karaming breadwinner ang tahimik na lumalaban araw-araw. Hindi sila sikat. Hindi sila napapalakpakan. Walang nagbibigay sa kanila ng medalya o gantimpala.
Pero sila ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa, kung bakit may batang nakakapasok sa paaralan, kung bakit may mga magulang na nakakabili ng gamot, kung bakit may ilaw pa rin sa bahay. At kung isa ka sa kanila, gusto kong sabihin to sa'yo. Kahit pakiramdam mo ay walang nakakapansin, may Diyos na nakikita ang bawat sakripisyo mo. Nakikita niya ang bawat overtime, bawat pagod, bawat luha, bawat gabing pinili mong lumaban kahit ubos ka na. At naniniwala akong walang sakripisyong ginagawa dahil sa pagmamahal ang nasasayang sa kanyang paningin. Sa Galatians chapter 6 verse 9 ay sinabi, "Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Napakagandang paalala nito. Alam nyo, minsan mabagal ang bunga ng ating paghihirap. Pero hindi ibig sabihin nito na walang nakakaalala. May Diyos na nakatingin at may tamang panahon siya. At pagdating ng tamang panahon, kung hindi tayo sumuko, meron tayong aanihin. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang panalangin, isang dasal para sa mga nanonood o nakikinig ngayon ng mga breadwinner na napapagod na mga gusto nang sumuko. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ngayon po ay itinataas namin sa inyo ang bawat breadwinner, ang bawat ama, ang bawat ina, ang bawat anak, at ang bawat taong buong pusong nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Panginoon, kapag napapagod sila, bigyan niyo sila ng bagong lakas. Kapag natatakot sila sa kinabukasan, punuin niyo ang kanilang puso ng pag-asa. Pagpalain niyo ang kanilang trabaho. Ingatan niyo ang kanilang kalusugan. Buksan niyo ang mga oportunidad na makakatulong sa kanilang pamilya. Kung may mga bayarin silang kinatatakutan, gabayan niyo sila. Kung may mga pangarap silang ipinagpaliban, ipaalala niyo sa kanila na hindi pa huli ang lahat. At higit sa lahat, ipadama niyo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa laban na kanilang pinapasan araw-araw. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, gusto ko magbigay ng isang pasasalamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na magsama sa ating araw-araw na panalangin. Kung nais mong maisama ka namin sa panalangin, maaari kang mag-iwan ng amen o ng iyong prayer request sa comments. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng pag-asa. Sana ay tulungan nyo rin akong makamit ang 50 subscribers ngayong July. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayong lahat
ng Panginoon. Maraming salamat.